Susan, may bisita tayo. Oh, naku, ito po, mga igan, mga kapuso, alam ko, miss nyo na siyang mapanood tuwing umaga. Kami rin, miss na namin siya. Good news ha. May good news tayo. Dahil ang ating igan, si Arnold Clavio, nasa road to recovery na po. Matapos ang kanyang health scare noong June 11. Yes. Diyan po napagalaman nagkaroon nga siya ng hemorrhagic stroke o yung slight bleeding sa kaliwang bahagi ng kanyang utak. Sinong namiss nating lahat? Sigan! Nina, kape naman! You know? Breakfast! Wala kami breakfast! Kaya naman sa umaga, live natin siyang kukumustahin. Good morning, Igan! Igs, breakfast daw, breakfast! Breakfast! Ayan, sali lang ako dun sa paulan ng... Ay, kamusta kayo? Ikaw ang kumusta, Igs? Kumusta yung pakiramdam mo? Mali yata yung road to recovery kasi marami pang humps. Hindi, pero okay lang yan. Hubs to recovery. Pero at least, ayan, nandiyan ka, nakakausap ka namin. Magandang umaga mga igan. Kamusta na ang breakfast natin? Wala nga. Wala. Nagsisentimiento si Pero ikaw muna, Igs. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Okay ako. Kaya lang, kailangan pa ng rehabilitation, therapy, kasi yung right side ng body ko, nawala yung connection sa pumutok na part ng brain ko eh. Okay. So, kailangan mag-communicate sila. So, yun yung part ng therapy. Kasi ngayon, parang may numbness pa siya, saka weakness. So, wala pa akong balanse, para pa akong sanggol na naglalakad. At, eto, best friend ko. Baka gusto Oy, niyo ma-meet. tungkod! Si Tunks. Si Tungki. Tungki. Igs, na-share mo na sa social media mo yung nangyari sa'yo, pero baka pwede mo ikwento ulit sa mga kapuso natin. Paano ba ito nangyari, itong hemorrhagic stroke? After a golf game sa East Ridge, pauwi na ako eh. In the middle ng pagdadrive ko, biglang lumamig. Okay. Tapos bumigat siya. Sabi ko, uy, ano to? So ginawa ko, pinatay ko pa yung aircon, binuksan ko pa yung bintana, hindi nawawala eh. Ang kinatakot ko kasi, nakita ko sa speedometer ng sasakyan, matuli na pala ako. Kasi nahanap ko yung brake, hindi ko matapakan. So, yung mahabang parang medyo mataong lugar yun. So, natatakot akong ba madisgrasya, ganyan. So, talaga inimagine ko kung saan ang brake at pinilit ko na lang na apakan siya. Nung natigil ako, doon ako nagdahan-dahan ng pag-drive. Tapos tumigil ako sa isang gasoline station to check. Sabi ko magre-restroom na muna ako. Pagbukas ko, hindi na ako makalakad. Hindi ko na matapakan yung... Wala na. Yung so kumakapit na lang ako sa mga bakal na... So biglaan to, no, Igs? Walang warning, bigla lang? Wala. Oo. Kasi galing nga siya sa pag-golf. Tapos, pagka-ihi ko, kala ko mawawala na ba dahil may na-release kang body liquid o body fluid. Tinignan ko yung sarili ko sa salamin. Baka magamukha ako o tabingin mukha ako. So wala naman. Ang challenging pa rin doon, yung pabalik na ng sasakyan. Napuli ako na makakapitan. So bumalik ako, pabagsak na nga. Then nung na-reverse ko, sabi ko, ang mindset ko na is pumunta na ako sa pinakamalapit na ospital. Buti may presence of mind. Hindi, yun nga, nung ginugel ko yung layo ko from my point of sa East Ridge Avenue hanggang sa Fatima, 15 kilometers. Layo. So nag-drive pa pala ako ng mga 30 to 40 minutes. Oo. Kaya pagdating ko dun sa emergency room, nakita ko emergency room. Nag-park na lang ako, tapos may doktor sa labas, sabi ko, Dok, patulong. Nakilala naman ako, sabi niya, bakit? Sabi ko, manhid na yung kanang part ng katawan. So, parang alam na nila. Inalalayan na ako, huwag kayong kikilos, huwag kayong gagalaw, huwag kayong kalma lang po kayo, steady lang po kayo. Nung after mga test, naku, doon na lumitaw na ito, hindi ko talaga alam at hindi ko nabantayan. Ang blood pressure ko po umabot ng 220 over 120. 20 over 120. At ang sugar ko, nagulat ako, umabot ng 270.
which is hindi pa ako nagla-lunch and dinner that day. Mhm. Kasi nga medyo late na natapos yung golf. So sabi ko sa bahay na lang kakain. Which is nagsabay silang dalawa. Oo. Magkaano yan kontrapelo yan. Pero once na nagsabay, Oo. Delikado. Ano yung, nung nakita mo na yung resulta ng yung ginawang test sa'yo, Igan, ano yung tumakbo sa isip mo noon? parang okay lang. Pabababain nila yung BP, pabababain yung sugar. Biglas, nirecommend ng doktor sa ER. Sir Igan, CT scan po namin kayo para malaman natin yung bakit ba nagmamanid yung... Alam na nila yun. So, CT scan ako, yun na, pagbalik, in-explain na sa akin, pinakita yung kulay puti dun sa CT scan na film. Sabi niya, may pagdurugo po kayo sa utak. So, Grabe, no? so gulat pa rin ako. So, ano yun? Sa, ano po kayo? Meron kayong hemorrhagic stroke. So, sabi ko, kaya pa ba yan? Kaya naman po. Kung okay lang po, ICU namin kayo or hospital of your choice, pwede naman po kayo namin. So, ginawa ko, nag-google ako, which is mali, mali. Ginoogle ko, hemorrhagic stroke. Ang nakalagay doon, 2 days to live na lang ako. 2 araw. Exad si Google. So, Si Google, tinawag si Ina, my wife. Ay ko, mag-ready ka na. Bakit? 2 araw na lang ako. Sino nagsabi sa'yo? Google. Ano ka ba? Tanggalin mo nga yung Google. Ganyan. Pero, Dr. Google, that moment, na-experience ko na yung miracle. I'm ready. Talagang at peace ako. Walang fear of death. Para bang dumating pa sa point na ba't nandito pa rin ako? Alam mo yung ganon. Kasi iba yung naramdaman ko that moment na alam mong konting panahon ka na lang. Kasi yun ang pumasok sa isip ko. And parang pa-flashback lahat sa iyo sa buhay mo. Sabi ko, mukhang nagawa ko na naman lahat. Wala na akong nahihiling pa. And I'm ready to go. During that time naman, naramdaman ko yung pagmamahal ni Lord na kasi binabanggit sa akin ng mga doktor, mga indicators na swerte ka, ito lang nangyari sa'yo, hindi na-deform yung mukha ko, hindi na bulol o nawala boses ko. Na sa ibang stroke patient, yun ang talagang unang nawawala. Immediate na nangyayari. Immediate na nangyayari. So sabi ko nga, kinalabit lang ako. So wake up call, not for me, para sa lahat na sabi ko nga, if you're feeling okay, does that mean you're okay? Akala natin, di ba, saya-saya natin. June 11, nagsusukat pa ako ng barong. Naalala ko yun. Sabi ko, mga kababayan, alam ko inip na kayo. Abangan nyo bukas. Meron ako announcement. Naku, Diyos ko, hindi ko alam announcement ko pala. Nasa ospital ako. Nasa emergency room. Oo. At buti yung barong, hindi ko naman nagamit sa isa pang... Wag muna. Nakakasal pa si Shaira. Ano gagamitin long ni? Hindi mo, uling araw mo sa mundo, ang barong mo ex-deal pa rin. Hindi, kay Shaira nakasama gagamitin. Igan, ito, meron ako... Yung nag-text si Shaira, sabi ko talaga sa kanya, hindi, mag-aanak pa ako sa kasal mo. Mag-iinom pa ako sa kasal mo. Igan, miss ka na raw niya baka sabay mag-almusal. Anjo, namamayat ka na ba? Namamayat. Di, masaya. Alam mo, Anjo, miss na bisita. Si Anjo una nag-text sa akin at nangamusta. Sabi niya, pwede ka bang dalawin? Yan. Hanggang ngayon, hindi kami nagkikita. At least kami dumalaw. Sabi pa niya, okay, sasama ko si Eunice. Sabi Kaya pala. So sabi ko, you have my blessing naman, di ba? Di, pero Di, masaya ako na nakita, okay ka na. Hindi, tsaka nakakausap ka namin, di ba? Sobrang saya ko na nakakangiti ka na ulit. I'm happy for you. Masaya ka kasi tingin mo sa akin, pagdesal eh. Hindi, pero ito, wala kami breakfast ngayon, pero masaya pa rin kami nakita ka namin ngayong umaga. Oy, sa susunod yan, dapat personal lang kwentuhan, ha? Oy, Yes. yung una breakfast pinakamahalaga and mali yung ginagawa ko na pag hindi ka gutom, huwag kang kumain. Huwag kang mag-skip ng meal. And eto na mga best friend ko. Ayan, Eto. Ano yan?
BP Yan, monitor. Ah, Nakatabi ko, tapos sugar monitor. Ayan, sugar ano monitor. ba? Nakakapag-joke na si Iga. Ayan. Ay, hindi ko alam mo, hindi ko inalis yun. Kasi di. kung kita niyo yung mga first post ko, lagi ako nakangiti, naka-thumbs up. Correct. Pero may nararamdaman ako nun. Ayoko idamay kayo. Ayoko. Gusto kong makita yung masaya Positive ko. pa rin, dahil positive. masaya kayo, Tama. masaya na rin ako. Okay, okay. So, Alright. ingat po tayo. Lagi. Salamat. Get well, get well. See you soon, see you soon.